Okay, good day mga katropa. So, ito, share ko lang yung ginawa ko ditong upgrade dito sa ating ENC L96. So, bali, nag-repair din tayo dito. So, repair at upgrades yung ginawa natin. Bali, dinayo pa tayo na may-ari nito sa Laguna pa to eh. Ano ko sabihin yung mga upgrades na ginawa natin? Siyempre, nagpalit tayo ng mga pyesa dito. Kasi ang ENC L96 ay mayroong plastic piston body, pati spring guide. Pero ito, pinalitan natin siya ng aluminum, tapos cap type na, pati yung spring guide niya syempre. So yung spring na ginamit dito is yung M170 na garter. Kasi yung maple leaf medyo maiksi siya. Maiksi siya ng konti lang naman, konti lang. Pero yung garter kasi mahaba na siya, tapos yung pinaka-coil niya, yung pinaka-wire niya makapal din. So, talagang pang L96 yung kasi nga mahaba siya. So, yung ginamit natin. Tapos, palit din syempre ng steel sear, saka yung stopper. So, yung stopper, ito yun, no? So, yung stopper yung mahaba. Ayan. Yung sear yung maiksi. Yan yung pinalitan natin. Para sigurado matibay kasi yung stock niya mababali pagka ginamitan ng malakas na spring. Okay? Tapos doon naman sa kanyang half-up rubber, yun yung problema sa ENC L96. Napakahirap hanapan ng half-up rubber na pang-upgrade. So medyo pangit talaga yung stock na half-up rubber nito. So ang ginawa ko, minodified ko na lang. So gumamit ako ng pang-AEG na half-up rubber. Yun yung pinalit ko. Tapos may konti akong binago dito sa may chamber niya para magsakto yung half-up rubber ng AEG na rifle. So, mas mura kasi yung ganyang half-up rubber, mas madali hanapin. So, at the same time, effective din naman siya kasi maganda yung accuracy. Okay, tapos doon naman tayo sa mga ni-repair. No, medyo, marami-rami naman na tayong ni-repair pero ayos lang, nagawa naman natin ang paraan. So, buksan ko muna para may pakita ko sa inyo. Yung ni-repair natin dito, una yung kanyang mga screw. So, yung mga screw niya dito. So, hindi na yan stock. Ayan, stainless na yan. So, pinagta ko siya ng stainless kasi nga yung luma niya lost thread na. So, ang ginawa ko, nire-thread ko siya. M3 ang sukat nung ginawa ko ng M4 kasi nga talagang sira na yung M3 na thread niya sa loob. So, binutasan ko ng panibago tapos nilagyan ko ng thread. Tapos yung screw ginamit ko, ayan. Tinordo ko pa yan para magsakto dito kasi nga medyo malaki yung ulo nun, yung M4. So, tinordo ko para pumasok pa rin siya dito. Ayan. So, okay na. Lapat na. Hindi na bibitaw yan. Tapos dito yung spring. So ang sira kasi, so nung dinala kasi to, hindi siya may kasa. Kaya nangyari, nung sinulip ko, okay naman yung stock sear niya. Yun nga lang yung spring niya sa loob, bali na. So sa mga hindi pa nakakaalam nung spring ng L96, dalawa yon yung humahawak sa sear. Dalawang spring yung magkabilaan. Basta may isang masira doon, hindi na magsiset ng maganda yung sear. So yun dahilan kaya hindi niya may kasa. Pero sabi niya i-upgrade na rin pa daw pang matagalan na ganun. Kasi niya gusto nga niyang gamitin sa laro. Siyempre, pinalitan natin ng steel para siguradong hindi na masisira yung sear niya. Okay? So okay tayo dito sa spring. Yung spring kasi ginawan ko. So hindi ko alam kung may nabibiling spring na para doon. So yung ginamit ko dito, gawa ko lang na spring. Repair ko, ginaya ko lang yung kabilang side na spring. Kaya medyo nakauslipa nga dito. Medyo mahaba yung ginamit kong spring. Ayan. So inaya ko na lang yan para mag-lock. Hindi siya pwede maiksi kasi masyadong manipis yung ginamit kong spring. Nahihila siya eh. So inaya ko na lang siya na mahaba para hindi siya mahila ng basta-basta. Okay. Tapos ito. So, ito pa yung isang sira niyan. Low thread, itong part na to. Ang problema dito, hindi ko siya ma-retread ng bago kasi nga ang nipis na kasi nito. Pagka ni-retread ko yan, baka mabiyak pa to. Hindi naman siya pwedeng gamitan ng mas maliit. Wala tayong bushing na ikakabit dyan.
So, ang ginawa ko na lang, naggawa ako ng panibagong thread. Ayan, dito. Dito ko siya iduduktong. So, ito yung nakaduktong. Ayan, itong screw nito. Ayan. So, para kabilaan yung suporta niya. Kasi ang L96 guys, pagka bumili kayo yan, pagka bago yan, dito lang yan, ito, saka ito. Yan lang yung nakakabit yan. Pagdating dito sa outer barrel nyo, wala nang nakaduktong na spray na wala nang nakaduktong na screw. So, ang mangyayari, kung stock pa yan, mapapansin nyo, kumakalog yung outer barrel nyo. Kasi nga, ito lang yung kinakapitan yan. So, the rest, wala. So, yung dito, yung screw nilagay ko dito, yan, tulong na rin yon doon sa outer barrel niya para maging steady siya, hindi siya kakalog-kalog. So, yun yung ginawa kong repair sa kanya. So, overall, ano nga bang nangyari? So, tinesting din natin yung kanyang chrono. So, ayan, tinesting natin gamit yung 0.20 gram BBs, and then, yan. So, umabot din naman siya ng 640 FPS. So, hindi naman tayo binigo ng ating spring. So, yun. Siyempre, medyo may katigasan yung ganung spring, no? Kaya, baka malibagot yung nagpagawa nito. Pero, safe naman yun yung spring na yun. Hindi naman siya sobrang tigas. Sakto lang din. So, yun guys, baka naninibago kayo doon sa half-up rubber na ginawa ko. Pangalawang unit ito na kinabitan ko ng ganong klase ng half-up rubber. So, okay naman siya parehas. Maganda naman yung performance yun. So, kung gusto nyong malaman, ayan. So, gagawin din natin ng video yan kung paano natin i-modify yung inyong half-up chamber para maging pang EEG yung half-up rubber na gagamitin nyo. So, mas effective, mas mura yun. So, ayan guys, so, inassemble ko siya uli. So, ito na yung ating screw na nilagay. So, ayan, wala na siyang kakalog-kalog dito guys. Mapapansin nyo dito. Pagka hinawakan nyo yan, napaka-stable na yan. Hindi siya kumakalog. Kasi yung stock talaga kumakalog. So, ayan lang guys. Na-share ko lang naman sa inyo. Baka sakali ma-encounter nyo yung ganung klaseng problema. Ayan. So, halimbawa doon sa mga screw na yan. So, madali, i-retap nyo lang yun. Tapos, ayan, bili kayo ng screw na, mas maganda, stainless niya, syempre, para hindi kinakalawang. Tapos, yan. Kahit yung stock nyo, guys, mas maganda kung meron kayong ganito. Ayan. Para hindi siya kumakalog yung outer barrel. Okay? So, para sa mga updates, do sa aking mga bagong videos, ayan, pakiclick na lang yung ating subscribe button, pati na rin yung ating notification bell, para sa ganoon ay maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay? So, yun lang guys. Salamat sa panonood.